that sacred place, a pouring of your Spirit, empowering us to bring honor to your name. Lord, we long to see your power in the latter days. We yearn to touch your presence in the secret place. A pouring of your Spirit, empowering us to bring honor to your name. Move suddenly within our hearts as we bow ourselves to see your face. Pour your Spirit upon us again to revive our hearts of faith. Let the floodgates of heaven break open and wash away the guilt from your temple. Each beauty will be fully restored to glorify your Man shall not live on bread alone, but by every word that proceeds out from the mouth of God. Matthew 4:4, and heaven and earth will pass away, but my word will not pass away, says the Lord. Luke 21:33. Isa pong pinagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid, at welcome po muli sa ating discipleship training.
na ginaganap tuwing Martes at Huwebes alas 8 ng gabi. Purihin ang Panginoon. Kumusta po kayong lahat? Nawa kayong lahat ay nasa mabuting kalalagayan. At binabati po namin kayo sa pangalan ng Panginoong Jesus, and we declare the Lord's blessings, the peace of the Lord, the joy of the Lord will be upon you together with your family. At sa lahat po ng mga pastor, kasama po ang kanilang pamilya at ang kanilang iglesia, the Lord bless you and keep you and makes His face to shine upon you and give you peace. Of course, lahat po ng mga masugid na sumusubaybay sa ating pong discipleship training, we declare the blessings of the Lord will overflow in your life so that you will become an extension or a channel of blessings by the Lord for others. And of course, yung mga kapatid na nasa iba't ibang bansa, pagpalain kayong lahat ng Panginoon at patuloy pong managana ang pagpapala ng Diyos sa inyong lahat. Okay, mula dyan sa Taiwan, sa US, sa Ireland, okay, dyan sa Canada, sa New Zealand, okay, at nandyan sa Saudi Arabia, mga nariyan po sa Kuwait, at nariyan po sa Yemen, sa Oman, okay, at sa iba't ibang bahagi pa, no, sa Qatar. Pagpalain kayong lahat ng Panginoon. And of course, atin rin pong binabati ang mga nariyan po sa Indonesia at Australia, Italy. Okay, pagpalain kayong lahat ng Panginoon sa Japan, at patuloy po na masaganang biyaya pagpapala mula sa Diyos ay sumaating lahat. Lalong-lalo na po sa aspetong espiritual kung saan tayo po ay sama-sama na mag-aaral ng kanyang mabiyayang salita. Okay, tayo po ay magsimula sa isa pong pananalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito na inyo pong pinagkaloob sa amin, na muli po makapag-aral ng inyong mga salita at nananalig at nanampalataya po kami na mayroon po kayong mensahe para sa bawat isa sa amin sa mga sandaling ito. And I pray that you will continue to enlarge the capacity of our spirit as we receive the impartation of your word. I pray in Jesus' name that the word that we're going to partake tonight will not just bless or build us, but it will transform our lives. God, Holy Spirit, we pray for your divine wisdom, knowledge, and understanding to be released upon your people that will establish our lives to become conquerors and win the battles from the inside out. I also pray for those who are sick. We pray for divine healing. Those who are in need, divine provision to be released upon them, and most especially the joy of the Lord, the peace of God will not just flow, but it will flood our soul. Thank you so much. We give you praise and we give you honor. God, Holy Spirit, from the beginning until the end of this study, speak to us in a very powerful way. This is our prayer in the powerful name of Jesus Christ, our Lord. Amen and amen and amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Muli po sa mga kababukas pa lamang ng kanilang Facebook, live rin po tayo ngayon sa YouTube. Please do us a favor to share this message to your friends, to your loved ones, in order for them to hear the now word of God, lalong-lalo na po sa mga kapwa natin mananampalataya na nangailangan po ng sariwang kapahayagan. And I strongly believe the word for the season is none other than the fresh manna from heaven. Kaya ito yung tatawag nating now word. Sabing now word, the word for the season. And if you're receiving the now word or the word for the season, then you can move with God in that season. So purihin ang Panginoon at patuloy po na akin pong hinihiling na tayo po ay tumutok lamang ho. Less than 1 hour lang po ito, and I strongly believe the Lord has something powerful for each one of us. So we are in the continuation of our study, Winning the Battle from the Inside Out. And the subtopic po natin is Biblical Prescriptions on how to defeat the flesh. Alam nating lahat mga kapatid na ang bawat isa, lalong-lalo na sa mga mananampalataya, our greatest enemy is none other than our flesh. Okay, in Galatians 5:16, ang nakalagay po roon, walk with the Spirit so that you will not gratify or you will not fulfill the works of the flesh. In verse 17, because the Spirit and the flesh are in contrary with each other. That is why you will not able to do what God wants you to do. So I'm paraphrasing it, but that's the context. Gusto man natin gumawa ng tama, we know what is right, we know what is pleasing before God, but we are having a hard time, we have a struggle in doing it, even though we know it, because knowing the word is one thing, applying the word is the most important thing. Let me repeat, knowing or listening the word and knowing the word is one thing, but applying the word is the most important thing. At dito nagkakaroon ng struggle. Why? Because
flesh is not used to obey and execute the word of the Lord. That is why kailangan nating mababad palagi sa salita ng Diyos, mababad palagi sa presensya ng Diyos upang yung environment ng salita ng Diyos, ng presensya ng Diyos, ang sabi ng Bible, sabi ni Kristo sa John 6:63, okay, the word I have spoken to you is full of life and spirit. Okay, nakalagay doon, the flesh, the word, the spirit gives life, the flesh counts for nothing. Yung word po na yun ay napakahalaga mga kapatid. John chapter 6 verse 63. The spirit gives life. The flesh counts for nothing. Watch me now. Sa second sentence po na sinabi ng Panginoon doon, the word that I have spoken to you are full of spirit and life. So the word of God is full of spirit and life. So napakahalaga na yung pag-aaral ng salita ng Diyos ay kung kayo po o tayo po ay talagang tunay na mananampalataya ng Panginoon, this is our priority. Di natin siya tinitake na list. Instead, we take it with high priority and high urgency. Because the Word of God can change a life, can give life, and can align our spirit to the Spirit of God and to the frequency of heaven. So as we move on, ang ating pong pinag-aralan are biblical prescriptions on how to defeat the flesh. I strongly believe ito po ang ating napakinggan at ito po ang ating gawing basihan at gagawin sa ating paglilingkod sa Panginoon o pagkikipagbaka sa laman. I strongly believe that it will give us victory. Why? Because the Word of God is sharper than any double-edged sword. So it has the power to cancel, it has the power to cut off all the works of the flesh in our lives as long as we apply it in our lives. Nagkakaroon po tayo. So, maaaring marami pong mga rekomendasyon din ang sanlibutan. Okay, meron tayong mga recommendation from medical doctors, psychiatrists. But when it comes to spiritual issues, isa lang po ang pwedeng maglutas at magbigay sa atin ng tagumpay. Kung spiritual ang problema, hindi ito kayang gamutin ng gamit lang ang physical na pamamaraan. Kailangan din natin ng spiritual na pamamaraan para tugunan ang mga spiritual na pangailangan. And the only spiritual solution, the only spiritual thing that will give us, that will set us free from the works of the enemy or from the infirmities na dalaho ng ating disobedience, gamit po yung dahil sa pagsunod sa laman, it is none other than the Word of God. Now, if we are living and conducting our lives according to the Word of God, then we can secure the presence of the Lord. We can secure the grace of God to be released upon us in order for us to do what God wants us to do and to become what God wants us to be. So what are the biblical prescriptions on how to defeat the flesh? Number one, we should learn to deny it. Every time ito po ay hihingi sa atin o ito po ay magtitempt sa atin na gawin ang isang bagay na laban sa gusto ng Diyos, deny it. Sabi ng Panginoon, if you want to follow me, deny yourself. Pangalawa, crucify the flesh and its desire. So mahalaga po na we will make a decision to stop what is not right in the eyes of God. Ulitin ko, walang imposible po sa Diyos. But if a person will not make a decision to stop, laging tandaan, yung ating kalooban, yung ating freedom to choose or free will, yan po ay nirerespeto ng Panginoon. And God will not force us, okay, to like Him or to obey Him. Kailangan yung pagsunod natin sa Diyos, pag gusto natin sa kalooban ng Diyos, dapat yan po ay kusang loob natin ginagawa. And if we will do that, you have now the desire to stop sinning and to stop doing the things that is not pleasing before God, then you are crucifying the flesh. And that's the time the power of God, the grace of God will be released upon your life. Number three, live for God's cause. Mahalaga po ito. If you want to defeat the flesh, you should know what you are living for and to whom you are living for. Saan mo ba
ibinibigay, saan mo ba dinidedicate yung iyong buhay, Sa Galatians 2:20, sabi ni Apostle Paul. Thirdly, offer ourselves to God. Ibig sabihin, total surrender to God daily. Because ang challenge natin, ang temptation sa atin, ang atake sa atin ng kaaway is on a daily basis. Hindi nga daily, moment by moment. As long as we are here on earth, the attack of the enemy is consistent. But if we are surrendered, if we surrendered our lives to God, then Psalms 91 is our portion. Lulukuban niya tayo ng kanyang mayabong na pakpak na anumang atake ng kaaway ay hindi po tayo magagapi. Romans 12:1. Letter E, be a slave of righteousness. Another thing, if you want to defeat the flesh, be a slave to righteousness. Before, we were slave of sinfulness and wickedness. This time, maganda po ito, be a slave of righteousness, not allowing any part of our body to be used by the enemy to commit sin. Romans chapter 6, our lives should be exclusively for God just only. Letter F, live in holiness. This is God's divine calling to all His people. Okay, 1 Peter 1:15-16, but just as He called you is holy, so be holy in all you do. So, ito po ang paraan para atin pong ma-defeat ang flesh. Every time we do something, every time we think of something, every time we say, or any word that comes out from our mouth, ang sabi ng Panginoon, be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. So napakahalaga ho ito, mga kapatid. Ito po yung pamamaraan. Biblical prescription po ito if you want to defeat the flesh. Maybe some of you listening to me right now, matagal na pong naglilingkod sa Panginoon. Yung iba, taon na, dekada na, 2 dekada, 3 dekada. But if you fail to defeat the flesh, ito po ang magiging hadlang. Alam niyo po, yung laman, hindi po natin lubusang na ipasakop sa pamumuno at pangunguna ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ito po ang nagiging hadlang sa matagal na dapat nating breakthrough. Ulitin ko po, pag mayroon pa po tayong gawain na dulot ng laman at hindi natin ito na-overcome, hindi natin ito na-defeat, ito po ang magpapatuloy na magiging hadlang sa bawat tagumpay sana sa magagandang biyaya at pagpapala na matagal nang gustong ibigay po sa atin ng Diyos. Malamang po, ngayong gabi sa inyong pakikinig, ito yung mensahe na tutugon sa matagal mo ng katanungan at sa matagal mo ng hinihintay na breakthrough. Maybe you are asking, Lord, ba't hindi pa ako nagbe-breakthrough hanggang ngayon? Let us check the quality of our life before the Lord. Because kung breakthrough lang ang pag-uusapan, blessing lang ang pag-uusapan, marami ang Diyos niyan at hindi po ang Diyos maramot na ibigay ito sa atin. But again, it's not about the capacity of God to release His blessings to us. But it's all about our capacity to handle, to receive and handle these blessings that will not lead us away from Him. Instead, it will draw us closer to Him. Ang pagpapala ng Diyos ay hindi dapat nagpapalayo sa tao, sa Kanya, kundi lalo itong naglalapit sa atin, papunta sa Kanya. So, ito pong pamumuhay na mayroong kabanalan. Ang sabi po sa Hebrews 12:14, it says, follow peace with all men and holiness. For without holiness, no one shall see the Lord. Letter G, pursue Christ-likeness. Another recommendation or biblical prescription. If you want to defeat the flesh, pursue Christ-likeness. Jesus is the perfect example on how He demonstrated to us how He defeated the flesh. So this is, sabi po, this is our ultimate destiny. If you're a believer of Christ listening to me right now, our ultimate destiny is to pursue Christ-likeness, to live like Him. Romans 8:29a, it says, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. What does it mean? Why Jesus? Because only Jesus defeated the devil. Why the Lord Jesus Christ? Because only Jesus, our Lord and King, destroyed all the works of the enemy. Sa isang nilalang lang po, sa buong mundo, isang nilalang lang ang nagpatumba at lumampaso at sumira sa lahat ng gawa ng demonyo. Ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At ito po ang pattern na pinakita sa atin ng Panginoon na siya nating gawin, siya nating lakaran upang
ang pagtatagumpay habang narito tayo sa lupa o sa mundong ito ay atin din pong mararanasan. So, pursuing Christ-likeness is our ultimate destiny. Access the grace of God in the life of the carrier of your grace. So, pinag-usapan natin to. Ang grasya ng Panginoon sa general po na hulugan is God's unmerited favor pertaining to our salvation. No matter who you are, ikaw po binigyan ng Panginoon na mag-avail nito. Pero after po nating matanggap ang Panginoon bilang ating Panginoon at tagapagligtas, nagtutuloy-tuloy po ang buhay at nagtutuloy-tuloy po ang struggle at laban sa ating laman. That is why another accurate meaning or definition of grace or God's grace is it is God's power and ability working in you for you to become what God wants you to be. It is God's power and ability working through you for you to do what God wants you to do. Without the grace of God, we cannot fulfill and we cannot finish our God-given assignment. The question is, saan tong grace of God na ito ngayon? Because the author of grace or the carrier of grace is none other than the Lord Jesus Christ. Now, when Jesus Christ, our Lord and King, ascended into heaven and seated at the right hand of God, before He left earth, before He ascended into heaven, He gave gifts to the church. That's the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers, at sa kanila idineposito ang grasya ng Diyos. Para po patunayan natin in Ephesians 3:2, Paul was an apostle to the Gentiles. At ang sabi niya, surely you have heard about the administration of God's grace that was given to me for you. So the grace of God was deposited in the life of Paul so that the Gentiles, the Gentile believers will be able to access that grace in the life of Apostle Paul. So in the context of the church, the grace of God that will lead you to become what God wants you to be and to do what God wants you to do was already deposited by God in the life of your pastor. That is why ganito natin binigyan ng diin na dapat ang bawat mananampalataya ay magkonekta ng accurate and strong sa nagpapastor sa kanila. And the enemy is also very busy to disconnect people in the church to their pastor. Yan ang problema ho, mga kapatid. Kasi yung disconnection na yan, ang siya ring magiging daan para yung grasya ng Diyos na diniposito sa buhay ng pastor ninyo ay hindi ninyo ma-access. At pag walang grasya, simple lang po yan, mayroong disgrasya. Kaya nga ho, marami ho ang mga nagsasabing mananampalataya pero hindi po nila naranasan yung fullness, hindi po nila naranasan yung galak at kapayapaan bilang mananampalataya because the grace of God, they are not able to connect and to access the grace of God in the life of their pastor. Nawa po kung kayo po nakikinig sa ngayon at dumadalo kayo ng isang church, lagi nating tandaan, mahalaga po ang role ng nagpapastor sa inyo, sa simbahang kinabibilangan ninyo. As much as possible, as you listen to this word, the word of the Lord, share this to your friends na alam ninyo na hindi pa strongly and accurately connected sa nagpapastor sa inyo. Why? Because ang pastor po, sabi ni Paul, you have heard about the administration of God's grace. The one who will administer the release of God's grace to you is none other than your pastor. That is why kung kayo po ay hindi strongly and accurately connected, this is your time. Ito yung binigay na revelation sa iyo ng Panginoon at baka ito na po ang sagot, sa matagal mo ng panalangin because ang sabi ni Pablo, I am what I am by the grace of God. Apostle Paul was not included in the original 12 apostles ng Panginoong Hesukristo. But again, Apostle Paul wrote 13 epistles in the New Testament. So mapapansin natin, hindi man si Pablo kasama doon sa 12 orihinal na mga apostol ni Kristo. Pero si Pablo po ang binigyan ng Diyos ng pagpapala o binigyan ng Panginoon ng gift na sumulat ng 13 sa
aklat sa New Testament. At ang sabi ni Pablo, hindi dahil sa galing niya, hindi dahil sa kakayahan niya, ang sabi niya, I am what I am by the grace of God. This is how powerful God's grace in the life of a believer. Kaya nga po, hindi pwede ho na nag-church lang tayo pagkatapos hindi tayo connected sa nagpapastor sa atin, then the pastor cannot administrate the release of God's grace to you. Kaya nga ho, ito po yung naging dahilan kung bakit maraming mananampalataya ang naroon po sa pagtitiis, naroon po sa struggle. Bakit hindi nila ma-overcome yung kanilang mga problema, kahinaan, dahilan ho sa kakulangan ng biyaya ng Diyos. So, ngayong gabi, narinig ninyo ito, connect po. Pag sabing connect, hindi po yung tawag kayo ng tawag. Ang ibig lang po sabihin, katulad ngayon, mayroon pong pangangaral salita ng Diyos ang inyong pastor, pakinggan niyo po. At hindi lamang pakinggan, i-apply niyo po. At pag in-apply ninyo, the grace of God is now in operation. Okay, ganun din sa mga churches ninyo. Pag mayroon kayong gawain, pakinggan niyo po ang inyong pastor. Pakinggan niyo po ang kanyang mga mensahe. Okay, pag ito inyong narinig at in-apply, ang grasya, nag-ooperate na yung grasya ng Diyos sa buhay ninyo. Now, pinag-usapan natin, prioritizing the principles of the kingdom. Pag sabing principles of the kingdom, these are the things that really matters to God. So marami ho tayong ginagawa sa church. Okay, so hindi po masama yun, pero dapat alam natin ano ba ang priority at ano ba ang mga gawain sa church na talagang kinalulugdan ng Diyos at mahalaga sa Diyos. Kasi mayroon pong mga gawain tayo na mahalaga sa atin, pero hindi po mahalaga sa Diyos. At mayroon namang mahalaga sa Diyos na hindi natin pinapahalagahan. So ito po yung ating tuklasin ngayong gabi, because if you want to defeat the flesh, you should learn how to prioritize the principles of the kingdom. Laws and principles of the kingdom are very important. Para siya kasing ang Biblia po, kumbaga sa isang bansa ay konstitusyon. So the Bible is the constitution of heaven. Okay, so pag ang konstitusyon po, meron po yung provision at meron din po mga penalties yan. Pag sinunod mo, makakamtan mo yung mga provision sa konstitusyon ng isang bansa. But the moment you go against, the moment you violate, then automatic rin po yan, magte-take effect naman ang lahat ng penalties na nakalakip doon sa batas na iyong nilabag. Nagkaunawaan po tayo. So dalhin natin sa spiritual na kalalagayan. Pag tayo po ay sumusunod sa konstitusyon ng langit, which is the Word of God, the Holy Scriptures, mayroon din pong mga provision yun na kung saan, pag sinunod mo, mayroon siyang mga provision na mararanasan mo buhat po sa Diyos. At kung ito naman ay iyong sinuway, mayroon din po yung mga penalties na kung saan magte-take effect kaagad. And we cannot choose kung ano po yung consequence na pwede nating pagpipilian. But isa lang ang sigurado sa Constitution, sa Holy Scripture, there are blessings and there are also tinatawag nating curses or there are also punishment. Yan po talaga ang batas. Nagkakanuan po tayo. So, anong mahalaga sa Diyos? Okay, number 1, cultivating intimacy with God. So, ginamit natin si David sa previous studies natin. Ano? David, ang tawag sa kanya ng Diyos, the man after God's own heart. So, as far as I'm concerned, as I remembered, magandang gamitin si Haring David bilang ehemplo pagdating po sa intimacy. Although, mayroon siyang mga pagkakamali rin, pero again, siya po'y nakarecover at maganda po na ang Diyos mismo ang tumawag sa kanyang the man after God's own heart. So ano po yung unang rekomendasyon ni David if you want to cultivate your intimacy with God? Number 1 is found in Psalms 42 verse 1, as the deer pants for the streams of water, so my soul pants for you, my God. So una po na paraan para makultivate yung ating intimacy sa Diyos is yung uhaw sa Diyos. Mahalaga po yan. Uhaw ka sa Panginoon at uhaw ka rin sa salita ng Diyos. At yung uhaw na yan, kung nauhaw ka sa Diyos, sa presensya ng Diyos at sa salita ng Diyos, tiyak ang naghahanap ang Panginoon ng mga uhaw
na mga mananampalataya sa Kanya. At pag nakita ka ng Panginoon na uhaw sa Kanya, ako po ay nakatitiyak, okay, dahil yun po ang probisyon ng batas o ng salita ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, you will seek me and you shall find me if you seek me with all your heart. Alam niyo po, yung usa, pag nauhaw yan, wala sa kanya yung milya-milyang layo na lalakbayin, makahanap lang ng batis. Ganun din sa atin. Walang problema kahit gaano katagal, kahit gaano tayo ka-busy, we always allot time to be alone with God. Ito po ang problema ng marami. Walang time to be alone with God. Ang ating oras naubos po sa sanlibutan ito, naubos po sa mga pangailangan. Hindi po masama yun, pero mayroon pong mas mabuti. To spend time to be alone with God. Okay? Para mabilis tandaan, TAWG. Time to be alone with God. Yan po, kung mananampalataya po tayo, dapat hindi po naalis sa atin yan. Diyan po madedevelop yung uhaw. Diyan po madedevelop yung gutom sa salita ng Diyos at sa presensya ng Diyos. Pangalawang rekomendasyon ni David, Psalms 27 verse 4, one thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. In spite of His riches, His influence, His authority, halos na kay David na lahat. But a person who is after the heart of God, isa lang ang kanyang hinihiling, hindi material, hindi financial, hindi physical, kundi manatili siya. Saan? Sa presensya ng Diyos, sa templo ng Diyos. Kailan? All the days of his life. Ano lang gagawin niya? To gaze. Alam niyo pa pag sinasabing to gaze, mamasdan. Ibig sabihin, talagang mag-focus. Ibig sabihin, talagang, kumbaga, i-fix yung kanyang eyes sa Panginoon lamang. Bakit? Because the moment you gaze on God, the beauty of the Lord, alam niyo po, ang tingin natin sa problema sa mundo, pag hindi mo po nakikita yung kabutihan, yung kapangyarihan ng Diyos, ang tingin mo sa problema, malaki. But the moment you magnify God, ibig sabihin, to gaze on the beauty of the Lord is to magnify God. Magnify His power, magnify what He can do, magnify His ability, magnify everything about Him. Ibig sabihin, malaking-malaki ang Diyos para sa iyo. At pag tinitingnan mo ang problema, walang malaking problema kasi kung gaano makalaki ang problema, mas malaki ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Naalala ko po yung isang teaching na tumatak sa akin hanggang ngayon. Ang sabi niya, kung ang problema mo ay kasing laki ng barko ng Titanic, ang solusyon naman ng Diyos, ang kakayahan ng Diyos sa solusyonan niyan ay kasing lawak ng karagatan. Kung ang problema mo ay kasing taas ng Mount Everest, ang solusyon naman ng Diyos at kakayahan ng Diyos ay kasing taas ng ulap sa kalangitan. Hallelujah. Mga kapatid, ito po yan. That is why David, pinapili siya, binigyan siya ng pagkakataon. Mas pinili niya na manatili sa presensya ng Diyos. Totoo po ang Biblia, mga kapatid. Yan po nakalagay sa konstitusyon ng langit. In His presence, there is fullness of joy. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Maaaring kayo po nakikinig sa akin, mayroon pong bumibihag sa inyo, mayroon pong kumbaga kadena na ginagawang kaaway. Only the Lord Jesus Christ holds the key. And He can set you free tonight. Where? In the presence of God. Uhaw ka ba sa Diyos? Gutom ka ba sa presensya ng Diyos, sa salita ng Diyos? Ikaw ba'y nagnanais na manatili sa presensya ng Panginoon all the days of your life? Mga kapatid, ito po yung mga mahahalagang bagay sa harapan ng Diyos. So pinag-usapan natin yung intimacy, how to build intimacy with God. So you treasure the relationship you have with God. You're willing to lose everything just to keep it. So yan po yung pinag-usapan natin sa Matthew 13:44, yung isang tao na nakatuklas ng kayamanan sa isang field, bumalik siya at umuwi, binenta lahat ng kanyang kayamanan at ibinili yung
field na yun o yung lupain na yun dahil meron siya nakitang kayamanan. Alam niyo po, pag ina-analyze niyo po ito po yung mga kwento, mga parabola, pasabing parabola, ito po yung mga earthly story with spiritual meaning. So ito po yung sinasabi, nung ating makilala ang Panginoon, ang kayamanan na po natin ngayon ay walang iba kundi ang Diyos at ang relasyon natin sa Diyos. Huwag po nating i-compromise yan, mga kapatid, yung ating relasyon sa Diyos. Huwag po nating ipagpalit ang Diyos kahit kanino at kahit sa anumang bagay. Why? Kasi ang Diyos ay walang kapantay at walang katulad. So yung relasyon natin sa Kanya, yun ang ating pinakakayamanan. At willing tayo na i-give up ang lahat just to keep that relationship with God. Yan po ang building with intimacy. Pangalawa, you nurture your relationship with Him to grow and desire His desires. So napag-usapan na natin yan. Ang isa pong paraan para ma-build yung ating intimacy sa Diyos, begin to desire God's desires. It is where God can impart His nature to us and manifest His glory in our lives. Example dyan, si Moises, Ang sabi roon, Moses was there with the Lord 40 days and 40 nights without eating bread and drinking water. Okay? At ang sabi roon, hindi na malaya ni Moses na yung kanyang mukha ay nagliliwanag na. Mga kapatid, the more we immerse ourselves in the presence of God, yung impartation ng glory ng Panginoon, the impartation of the life of God. I remember Peter in the book of Acts. Okay? Si Pedro po ay punong-puno po ng presensya ng Diyos. Namatay po itong si Dorcas, isa pong tapat na naglilingkod din sa Panginoon, isang babaeng tapat na naglilingkod sa Diyos. Nung si Peter po ay pumunta doon sa bahay at sinabi ng mga tao na matay si Dorcas, pumunta po si Pedro. At alam niyo po, pinanalangin ni Pedro, pinanalangin niya si Dorcas na mabuhay. At kung inyong titingnan, si Pedro po ay unschooled. Wala po pinag-aralan. Wala rin po siyang theological background. I am not against theology, yung mga nag-aaral po. Tama po yan. Pero ang ibig ko lang pong sabihin, higit po sa pag-aaral, higit po sa abilidad, higit po sa lakas at kakayahan. Ang sabi ng Panginoon sa Zechariah 4:6, not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. So, nung pinanalangin ni Pedro si Dorcas, muling nabuhay. At alam ko, dala-dala ni Pedro ang glory ng Diyos, dala-dala ni Pedro ang presensya ng Diyos. At yun po ang nagbigay buhay kay Dorcas para siya'y muling mabuhay kahit na siya ay patay na. Ano pong ibig sabihin? We can make a difference. We can make a difference if we carry the glory and the presence of God. Kaya nga itong 2024, mahalaga po na in everything we do, ito man ay ministeryo, trabaho, pamilya, personal na buhay, personal na karera, always see to it, always secure the presence of God. Why? Because the moment na matutunan natin i-secure ang presensya ng Diyos, makatitiyak po tayo na sasamahan tayo ng Diyos sa lahat ng ating gagawin. And if God is with us, then no one can be against us. Alam po natin ito, mga kapatid. Ang mundo ay punong-puno po ng labanan. At hindi po dito pinag-uusapan sa labanang ito yung iyong kakayahan, yung iyong lakas, maging ang iyong mga estratehiya. Ang pinag-uusapan dito, sino ang kakampi mo at sino ang kasama mo sa pakikipaglaban dito sa mundo. And if God is with you, God is the one who is with you in the battle, consider it done. Malinaw po, mga kapatid. If you build intimacy with God, then you will grow in your stature. At malalaman mong nag-grow ka because ang desire mo ngayon ay yung desires na ng Diyos. At ang sabi ng Bible, pag ang dinidesire natin, pinapanalangin natin ay ayon sa kanyang kalooban. Ang sabi ng Bible sa book of 1 John, ito'y kanyang ibibigay sa atin. Pangatlo ho,
You feel at home in His presence. In His presence, the devil is off limit. Sabi dito sa Psalms 84 verse 10, better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked. So another thing, if you want to build a strong intimacy with God, you need to make His presence your home. Okay, tahanan natin ang presensya ng Diyos. Ang sarap, di ba? Pagkagaling mo sa trabaho, pagod na pagod ka, nagmamadali kang umuwi sa bahay. Bakit? Pagdating mo sa bahay mo, doon ka nakapagpahinga. Ganon din po sa spiritual. Kung tayo man ay napapagod sa mga pagsubok, problema, hamon sa mundong ito, pag po kayong mag-alala, mayroon tayong place of rest. And that is none other than the presence of God. Palagi kong sinasabi, there's no place like home. Oras na makapasok tayo sa presensya ng Diyos. Alam niyo po, pinag-aralan ko ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Siya po'y nagpapagaling, nagmiministeryo mula umaga hanggang gabi. But the Lord Jesus Christ never disregard His practice or practices in the Spirit. Umaakyat po siya ng bundok, mag-isa, at doon magdamag na nakikipagniig, mayroong intimacy sa Diyos na nanalangin, ang sabi ng Bible. What does it mean, mga kapatid? Sa maghapon nating pakikibaka sa sanlibutan ito, sa maghapon nating trabaho, mayroon tayong excitement pag-uwi. Bakit? Kasi papasok tayo sa presensya ng Diyos. And I strongly believe in the Spirit, spiritually speaking, pag tayo po ay naroon sa presensya ng Diyos, para siyang charging station ng ating spirit. Doon tayo lumalakas. In His presence, there is fullness of joy. In His presence, there is liberty. There is freedom. In His presence, there is healing. In His presence, there is strength. Kapatid, magmadali tayong umuwi. Lumipas man ang buong maghapon, there's a place of rest sa bawat anak ng Diyos na nakikinig sa mga sandaling ito. At ito'y walang iba, kundi ang kanyang banal na presensya. Better is one day in your courts, better is one day in your presence than 1,000 elsewhere. Sabi ng ating, sabi ni Dr. Jonathan David, the most powerful life is a life lived in the presence of God. And for me, 100% agree. Because the more you immerse yourself, position yourself in the presence of God, then that's the time the Lord can impart His glory to you. He can impart life to you. He can impart power, wisdom, name it. It's all found in the presence of God. Kaya nga po, kung meron tayong priority sa 2024, ito yun, cultivate your intimacy with God. Pag sinasabing cultivating intimacy with God, dwelling in His presence, dwelling in His presence at all times. Pwede ba yung pastor? Pwede. Kasi in the Spirit, nothing is impossible. Okay, we can do that while you are working, you are in the presence of God. While you are traveling, you're in the presence of God. It is possible. Why? Because with God, nothing is impossible. Everything is possible in the presence of God. So gusto ko po maintindihan natin to, mga kapatid. Okay? Kailangan natin maunawaan ito. Now, truth that we should know in building intimacy with God, it is knowing what is His priority. So first things first, the kingdom of God. So pinag-aralan natin, nakaraan, in Matthew 6:33, but seek first. Okay, I want you to take note of this. Pag sinasabi ng Panginoon, seek first. Okay, the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. So binigyan natin diin yan. Pag sinasabi ng Lord first, it should be first. Hindi po, konstitusyon po to. Kapatid, pinag-usapan natin, batas ng langit. Biblia, salita ng Diyos. At ang kanyang utos, hindi to request. It is a command. For Him to release or add the things that you need in this world, kailangan nating masunod yung sinasabi. Ito yung provision. Okay? Makinig ha.
Bawat batas ay may provision at may penalty. Dito, sa Matthew 6:33, sa New King James Version, but seek first. Okay, yan ang requirement. Pag sumakitan mong pagharian ka ng Diyos, because when you speak about kingdom, it is composed of two words, king's domain. Or pag sinasabing kingdom, it means rulership. It means kingship of God. Yan daw ang una mong establish. Lahat ng aspeto ng buhay mo, pinaghaharian ng Diyos. At ang kasunod, and His righteousness. At mabuhay ng ayon sa kanyang kalooban. When you speak about righteousness, it is living in the center of God's will. Ibig sabihin, not my will, but the will of God. Gusto ko, pero ayaw ng Diyos, yung gusto ng Diyos ang masusunod. At pag ganito na raw ang buhay natin, pinaghaharian ng Diyos at sinusunod natin ang kalooban ng Diyos, ang probisyon ng batas ay ito. And all these things shall be added unto you. Inalam ko ano yung mga these things na ito. Ito yung kakainin mo, iinumin mo, daramtin mo, teterhan mo. Lahat ng kailangan natin sa mundo, willing ang Diyos ng langit na i-provide sa atin, provided. Okay? Provided na natupad natin ang requirement ng saligang batas ng langit, which is the Word of God. Nagkakaunawaan po tayo. Kaya pala, hindi nagiging suliranin, hindi nagiging question, hindi nagiging problema ng isang tunay na mananampalataya na mayroong clear understanding when it comes to God's Word. Why? Yung pangangailangan. Kasi may provision na ang batas eh. Now, pag tayo po nag-aaral ng Bible, atin pong tingnan mabuti ngayon. Pag hindi natin inuna, okay? Hindi natin inuunang pagharian, hindi tayo nagsusumikap na pagharian tayo ng Diyos, hindi natin inuuna, hindi natin ginawang first, at hindi tayo nabubuhay ayon sa kanyang kalooban, abay tiyak na rin ang penalty. Ano ang penalty? Walang pagpapala na darating sa buhay ng taong sumusuway at hindi ginagawa ang utos ng Diyos. Nagkaunawaan tayo. Maybe you are listening to me right now. There are aspects of your life, mga aspeto ng buhay mo, na hindi ang Diyos ang naghahari. Yan ang nagsisilbing balakid para yung mga bagay dito sa mundo. Laging tandaan, the earth is the Lord's and the fullness thereof. Kaya wala talagang problema eh. Hindi po magiging mahirap eh, yung mga pangailangan sa lupa. Hindi po. Kung susundin natin ang batas na ito ng Panginoon sa Matthew 6:33. Now, pag hindi po paghaharian ng Diyos, kahit isang aspeto ng buhay natin, ito po ang magiging hadlang para ma-release ng Diyos yung magagandang bagay. Kasi ang sabi ng James 1:17, every good and perfect gift comes from above, from the Father of heavenly lights, who does not change like shifting shadows. I'm so blessed with this verse. Kasi ang Diyos pala pag nagbigay, good at saka perfect. At hindi siya nagbabago. Hindi siya pabago-bago. Pag nakita niya, ay, hindi ka sumusunod, hindi ko ito bibigay. Hindi siya pabago-bago, ready siyang ibigay. Pero laging tandaan natin, batas nga, kailangan mong mag-abide. Kailangan mong sumunod. Kailangan mong gawin, mga kapatid. Itong katotohanan ito, pag nagawa natin, lahat po ng pangangailangan natin, ayon sa kanyang salita, ayon sa saligang batas ng langit, ang Biblia. Ang Diyos mismo ang magbibigay ng lahat ng ito sa atin. Ibig lang sabihin, ngayong gabi, akin pong gawing mas maliwanag, sagot tayo ng Diyos kung ginagawa natin at ina-apply natin ang kanyang salita. Now, pinag-usapan natin dito, how to establish rulership in our lives, over our lives. Mark 12:30. And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Sa King James Version may nakalagay, this is the first commandment. Nagkaunawaan tayo. So pagdating sa priority, kingdom of God, paghahari ng Diyos. At para ma-establish mo yung paghahari ng Diyos, another first commandment, and that is loving God above all. Sa iyong puso, nasa puso po, ang sabi ng Bible, ay talagang lahat ng kasamaan nandito sa puso. Kaya ang pusong ito, malilinis lang po ito kung mahal natin ang Diyos ng buong puso. Paghaharian ng Diyos ito. Okay, pangalawa, with all your soul.
Ano yung soul? Mind, will, and emotion. Madalas po yung offense, madalas po yung hamon dito. Pero pag mahal mo ang Diyos ng buong kaluluwa, even if you are offended, even if people will go against you, you still remain faithful in loving God. Pangatlo, with all your mind. The battle starts in the mind. But you need to understand, mga kapatid, sa ating kaisipan, ang Diyos po, pag ang Diyos ang naghahari, sabi ng Bible sa Hebrews 3:1, fix your thoughts on Jesus. Why? Because the Lord Jesus Christ, the mind of Christ, okay, is limitless, while our mind is limitless, is limited. With all your strength, at sabing with all your strength, you love God with all your strength, isang ibig sabihin nito, in everything we do, let God be glorified. In using our strength, in our work, let God be glorified. In our ministry, let God be glorified. In everything you do. Kasi lahat ng ginagawa natin, ina-applyan natin ng lakas, mag-glorify ang Diyos. Sa mga bata, kabataan, nag-aaral kayo, then let God be glorified sa inyong pag-aaral. Makikita yung blessing ng Diyos sa inyo. Ganun din sa mga nagtatrabaho, don't just work for money, but work for God. And if God sees that you are working excellently, then the Lord will be the one to promote you. Why? Because promotion comes from the Lord. Ay, napakaganda naman itong binigay sa ating revelation ng Panginoon. Okay? Now, what kind of love? Pinag-uusapan natin. Anong klaseng pag-ibig? So dito sa Revelation 2:1-4, makikita natin. Ang title po rito sa New King James Version ay ito, The Loveless Church. Okay? The Loveless Church. So, teka lang, sabi ko, ano ito? Isang simbahan, pero nakalagay loveless. So, tingnan natin. Ephesians chapter 2, or Revelation chapter 2, verse 1-4. To the angels of the church of Ephesus write these things, says, He who holds the 7 stars in his right hand, who walks in the midst of the 7 golden lampstands. I know your works, your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil, and you have tested those who say that they are apostles and are not, and have found them liars. And you have persevered, and have patience, and have labored for my name's sake, and have not become weary. Ang ganda ng mga qualities nitong Church of Ephesus. Masisipag, mapasensya, nagtitiis, matalas ang discernment. May nagkasabing apostol daw sila, napatunayan nilang hindi. Nagsisinungaling lang. Ano pa? Nagtiyaga, nagtiis para sa pangalan ng Panginoon. Pero sabi ng Panginoon in verse 4, Nevertheless, I have this against you. You have left your first love. Another first. So tingnan natin ha. Ang first commandment, ang priority ng Panginoon, establish His kingdom, His rulership in the life of a person and live in the center of His will. At ang provision ng batas, bibigay niya lahat ng pangailangan natin. Idadagdag. Libre. Okay? Yan ang sabi ng provision. Ang tanong, paano natin na-establish yung rulership? Love God above all. Pangatlong tanong, another first, paano siya mahalin? First love. You know what? Alam ko lahat kayo, mga nakikinig tayo ngayon, iba sa inyo, nakaranas ng first love. First love is pure. First love, okay, doesn't wait or doesn't expect in return. Ang gusto ng first love, palaging nagbibigay. Ang gusto ng first love, yung kanyang mahal, ay palaging masiyahan kahit siya mahirapan. Mga kapatid, hindi ba ganyan yung ating karanasan sa Diyos? Nung una, dati-rati, di natin pansin ang oras. Nung tayo una makilala sa Panginoon, wala tayong ministry. Pero nasipag natin pumunta sa church, kahit na sinong speaker, nakikinig tayo. Bakit? Hindi tayo namimili ng speaker, hindi tayo namimili ng magkasalita. Dahil ang mahalaga sa atin ay yung salita ng Diyos. Ulitin ko, hindi tayo namimili ng magkasalita dahil ang mahalaga sa atin ay ang salita ng Diyos. Pag hindi tayo makabalik sa first love natin sa Diyos, hindi natin maibig or mamahal o maibig ang Diyos ng buong puso ng higit sa lahat. At pag hindi natin ang Diyos maibig ng higit sa lahat, di rin natin ma-establish
ang kanyang kingdom, paghahari sa ating buhay, at hindi tayo mamubuhay sa sentro ng kanyang kalooban. Ito ang dahilan kung bakit wala ring pagpapalang pinansyal, material, maging spiritual na dumarating sa atin. Nawa ngayong gabi, masettle natin tong issue na to. Anong aspeto ng buhay mo ang hindi pa pinaghaharian ni Kristo? You know yourself, I know myself. Ulitin ko, pag mayroong aspeto sa buhay mo at sa buhay ko na hindi pinaghaharian ng Kristo, ito ang nagiging hadlang sa matagal mo na dapat na breakthrough at blessing. At ito rin ang ginagamit ng kaaway para lalo kang bumagal sa iyong pagsunod sa Diyos at mabagal na pagdating o pag-fulfill ng iyong breakthrough or God-given assignment. Mga kapatid, nasulat na ho sa saligang batas o sa konstitusyon ng kaharian ng langit ang Biblia, ang dapat nating gawin. Bakit hindi natin subukan sa gabing ito? Nasundin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Seek ye first. First, the kingdom of God. Sa Tagalog, napakagandang pagkabanggit. Pag sumakitan ninyo na pagharian kayo ng Diyos. Pag sinasabing pag sumakitan, ibig sabihin, masasaktan ka talaga. Bakit? Kasi mayroong gusto ang laman mo, kailangan mong i-give up for the sake na masunod mo ang sinasabi ng Espiritu ng Diyos. At mabuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Unless God rules and reign in our lives, we cannot live in the center of God's will. At pag naganap ito, ang probisyon ng batas at kanyang ibibigay ang lahat ng pangangailangan ninyo dito sa lupa upang maganap ang kanyang binanggit sa John chapter 10 verse 10b. Ako'y naparito para bigyan ang mga tupa ng buhay na ganap at kasiyasiya. Hindi po ang Diyos magsisinungaling at kailanman hindi po siya sinungaling. Siya po'y totoo sa kanyang mga salita. He wants to give us life and have it to the full. Sa Tagalog, bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. Kailan ito mangyayari? Kung ating unahin at pagsumakitan. Seek first the kingdom. Paghahariin sa ating buhay, mabuhay sa sentro ng kanyang kalooban. At pag naganap ito, then we can be expectant at we can expect that the Lord will give us all our needs. Remember, paano mangyari ito? Love God above all with all your heart, mind, soul, and strength. What kind of love? Another first. First love. All fruits are parallel. Nung magliligawan, napakaalab ng pagmamahalan. Pero nung nagsama na bilang mag-asawa, doon po unti-unting tumatabang at minsan nauwi pa sa hiwalayan. All fruits are parallel. Maari nung una tayo, ulitin ko, wala tayong ministeryo, wala tayong tungkulin sa church. Bakit ang sipag nating dumalo? Dahil mahal natin ang Diyos. Pagdating sa mga nagsasalita, wala tayong pinipili. Kasi hindi sa atin mahalaga kung sino nagsasalita. Ang mahalaga sa atin ay ang salita ng Diyos na kanilang itinuturo. Noon, wala tayong pakialam kung sinasabi ng iba, "Oy, sobra-sobra natin pag-church mo. Lalagpas ka na sa langit." Nangingiti ka lang. Bakit? Kasi grabe yung pagmamahal mo sa Diyos. Nangingiti ka lang. At hindi ka pumapatol sa anumang mga pangungutya sa iyo. Bakit? Sobra-sobrang pagmamahal mo sa Diyos. Hindi ka tumitingin sa oras habang nagkasalita ang pastor. Bakit? Sa iyo, ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig, buhay. Kaya ang oras, naiinis ka. Bakit? Yung oras, ang bilis. Ang gusto mo pang makinig. Ngayon, hindi ka na naiinis. Naiinip na. At kung ganun ang nangyayari, ulitin ko, pag hindi makabalik tayo sa first love, kaya sabi ng Panginoon, isa lang ang labang ko sa iyo.
Napansin nyo, masipag sila, matyaga sila, matalas sila sa discernment. Pero tandaan ninyo, higit sa mga to, pagmamahal sa Diyos, pagmamahal natin sa Diyos, na tunay at pulido, totoo, first love, ang hinahanap niya. Bakit? Because kung yung first love ma-establish natin at makabalik tayo roon, yung loving God above all will become possible. And if we love God above all, then we can establish His rulership in our lives and His righteousness. Ang purpose para lahat ng pagpapala ay maibigay ng Diyos sa atin, todo. Ang kanta natin, todo, ibigay sa akin. Ano ba? Mangyayari lang po yun if we meet the requirements of the Constitution, none other than the Holy Scripture, the Bible. Napakasarap mag-aral salita ng Panginoon. Nawa ngayong gabi, hindi lamang kayo na-bless, kundi hindi lamang na-build, kundi itong mga salitang ito ng Panginoon ay magbabago sa atin upang dalhin tayo sa isang buhay na ganap at kasiya-siya. Ang inyong mga hapagkainan ay hindi maubusan ng pagkain para makapagbahagi kayo sa iba. Tayo sa iba at saan man tayo pumunta. Ang presensya ng Diyos ay sumaatin sa lahat ng panahon at anuman ang ating gagawin. Ang gawa ng ating mga kamay ay kanyang pagpalain at pasaganain. Panglalo pa tayong pagpalain at makita ng mga tao na hindi pa nakilala kay Kristo o kay inam palang makilala ang Diyos at makasamba at makapamuhay kasama siya. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Shalom!